Magandang araw, ako si Philip Mendoza. Magandang araw at ako naman si Joey Pisigan. Ngayon ay tatalakayin namin ang tungkol sa pangangalap ng datos. Ang mga katangian nito, may iba't iba nitong uri, gayon din ang non-probability sample. Tama! At atin itong sisimulan sa hakbang sa pangangalap sa datos at sa iba't ibang research design. Ang unang hakbang ay ang pagpili ng layunin. Dito, inaalam kung ano ang mga layunin ng pananaliksik. Halimbawa, kung gusto nating malaman kung ano ang epekto ng social media sa academic performance, dapat kumukuha tayo ng datos mula mismo sa mga estudyante. Dahil sila ang pangunahing nakakaranas na may pinakatumpak na karanasan at may magiging katotohanan ang resulta dahil ang datos ay hindi haka-haka o obserbasyon lamang. Ikalawa, paraan ng pagpili sa pangangalap ng datos alin sa mga halimbawa ay survey, observation, interview at pagsusuri ng mga dokumento o record. Ilang hakbang, pagbuo ng instrumento, gumagawa ng malinaw at valid na mga tanong o guide, maaaring survey form, interview guide o checklist. Kaapat, pagpili ng respondente o sample. Kailangang tukuyin ang tamang bilang at uri ng mga kalahok gamit ang copy sampling technique, gaya ng random, stratified o purposive sampling. Mahalaga ito upang hindi maging bias, tumpak ang datos na nakuha at kredibilidad ng pag-aaral. Ikalima ay ang pagsasagawa ng data gathering. Kinokolekta ang datos ayon sa schedule at tinitiyak na ito ay ethical. Kailangan may pahintulot, respeto at may kumpidensyalidad. Sa pamamagitan nito, nagiging mapagkakatiwalaan at makabuluhan ang datos na nakalap, kaya mas nagiging matibay ang resulta at konklusyon ng pag-aaral. At ang huling hakbang ay ang pagpuproseso at pag-aanalisa. Dito, inaayos, ire-record at sinusuri ang datos gamit ang tamang paraan tulad ng statistical analysis para sa quantitative o thematic analysis para sa qualitative. Ngayon naman, tatalakayin natin ang mga pangunahing uri ng research design. Design? Pwede na ba ganito, Joey? Ay, ganyan. Oo, kulitin. Hello, Kitty. Mali! Kapag sinabi natin research design, ito ay nagsisilbing gabay kung paano kokolektahin, susuriin at ipapaliwanag ang mga datos para masagot ang ating mga research questions. Una, ang quantitative research design. Gumagamit ito ng mga numero at statistical analysis upang masukat ang mga relasyon ng variable. Halimbawa ng pamagat, epekto ng social media sa academic performance ng mga senior high school students sa Maynila. Kung gusto lamang ilarawan ng datos, maaaring gamitin ang descriptive statistics tulad ng frequency and percentage, ilang porsyento ang gumagamit ng social media araw-araw, mean, median, mode, average na oras ng paggamit, standard deviation, gaano kalaki ang pagkakaiba-iba ng sagot ng mga estudyante. Kapag relasyon naman at pagkakaiba-iba, gumagamit ng inferential statistics tulad ng t-test. Kung may pagkakaiba-iba ba ang dalawang grupo, halimbawa lalaki versus babae sa oras ng social media, ANOVA, higit sa dalawang grupo, halimbawa grade levels o courses, correlation, person R, kung may relasyon ang dalawang variable, halimbawa oras sa social media at academic performance, regression, kung kayang hulaan ng isang variable ang epekto sa iba. Ikalawa ay ang qualitative research design. Ito ay nakatuon sa pag-unawa ng karanasan, pananaw at damdamin ng tao. Gumagamit ito ng mga salita imbes ng mga numero. Halimbawa, isang phenomenological na pag-aaral sa karanasan ng mga mag-aaral sa online learning sa panahon ng pandemya. Isa sa mga paraan ay ang thematic analysis o ang paghahanap ng paulit-ulit na tema mula sa sagot ng respondents. Halimbawa, sa tanong na ano ang epekto ng social media sa iyo bilang estudyante, maaring isagot ng estudyante na tututo ako ng mga bagong impormasyon o indikasyon ito ng positive academic impact. Samantalang kung ang sagot naman ng estudyante ay nadidistract ako sa klase, indikasyon naman ito ng negative academic impact.
Pero kung ang sagot ng estudyante ay nai-stress ako kapag online class, pwedeng indikasyon naman ito ng emotional effect. At ikatlo, ang mixed method reasoning. Mixed method! Pinagsasama nito ang quantitative at qualitative approaches upang maging mas kompleto ang resulta ng pananalisis. Halimbawa, pagsusuri sa epekto ng social media sa mental health ng mga kabataan. Isang mixed method approach. Sa kabuuan, mahalaga sundin ang tamang hakbang sa pangangalap ng datos upang ito ay maging valid at reliable ang resulta. At ang pagpili sa tamang research design ay nakabatay sa layunin at sa uri ng tanong na nais sagutin. Ngayon, ay tatalakayin naman natin ang probability at non-probability sampling, ang mga paraan sa pagpili ng kalahok sa isang research. Ang probability sampling ay isang paraan ng pagpili ng sample kung saan ang bawat membro ng populasyon ay may tiyak at nasusukat na pagkakataon na mapili sa pamamagitan ng random selection. Dahil dito, mas nagiging representatibo ang sample at nababawasan ang bias. Kaya naman, maasahan ang resulta ng pananaliksik lalo na sa quantitative research. Una, simple random sampling. Lahat ng miyembro ay may pantay na tsansa. Halimbawa, pagpili ng 30 estudyante mula sa listahan ng lahat ng nursing students gamit ang random number generator. Dalawa, systematic sampling. Ang mga kalahok ay pinipili sa regular na pagitan o every 10th element. Halimbawa, pagpili ng bawat ika-10 pasyente mula sa 1,000 pasyente para makabuo ng 100 respondent. Ikatlo, stratified sampling. Hinahati-hati ang populasyon sa maliliit na subgroup o strata, gaya ng edad o kasarian at random na kumukuha mula sa bawat isa. Halimbawa, pagpili ng tig 30 respondents mula sa parehong lalaki at babae sa isang health practices study. At ikaapat, cluster sampling. Hinahati-hati ang populasyon sa mas malalaking grupo gaya ng barangay o ospital at random na pumipili ng ilang cluster. Halimbawa, pagpili ng 5 ospital mula sa isang probinsya at pagsasagawa ng survey sa lahat ng nurses doon. Sa kabuuan, mahalagang gamitin ang probability sampling kapag nais ng mananaliksik na maging representatibo at mapagkakatiwalaan ang sample. Dahil nasusukat ang posibilidad, ito ay nagbibigay ng mas malinaw at valid na resulta. Ngayon ay ipapaliwanag namin ang tungkol sa non-probability sampling at ang iba't ibang uri nito. Ang non-probability sampling ay isang paraan ng pagpili ng sample kung saan hindi lahat ng miyembro ng populasyon ay may tiyak o pantay-pantay na pagkakataon na mapili. Dito, ang pagpili ng kalahok ay nakabatay sa kaginhawahan, mananaliksik, o kusang loob na partisipasyon. Dahil walang random selection, mas mataas ang posibilidad ng bias. Karaniwang ginagamit ito sa qualitative research, sa pilot studies, at sa mga populasyong mahirap maabot. Una, convenience sampling. Pinipili ang mga kalahok base sa pagiging available at madaling maabot, pinakamabilis at pinakamura, ngunit hindi tiyak na kumakatawan ang sample sa buong populasyon. Halimbawa, pagkuha ng respondents mula sa mga pasyenteng nasa waiting area ng isang ospital upang sagutin ang isang survey tungkol sa kanilang health services. Ikalawa, quota sampling. Tinitiyak nito na may sapat na bilang ng kalahok mula sa bawat subgroup, tulad ng kasarian o edad. Gumagamit din ito ng pamantayan para punan ang quota, ngunit hindi random ang pagpili. Ikatlo, purposive sampling o judgmental sampling. Ang pagpili ay batay sa desisyon ng mananaliksik kung sino ang pinakamainam na makapagbibigay ng impormasyon. Angkop ito kung nais unawain ang karanasan ng tiyak na grupo. Sa madaling salita, ginagamit ang non-probability sampling kapag limitado ang oras, resources, o mahirap makuha ang buong populasyon. Ngunit, tandaan, mas mataas pa rin ang posibilidad ng bias, kaya mas akma ito para sa exploratory at qualitative studies. Mixed